what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Banat Tabay TV at ito ay pinamagatang kakapasok lang just in viral ngayon. Grabe, matindi to. FPRRD, VP Sara Inday Sara. VP Inday Sara, may matinding banta ba? Matindi ang pamagat nito ha. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Tabay TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Ano bang nag-trigger kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para siya magsalita ng ganito katindi laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Dahil ba sa PI lang ba o may mas malalim pa na dahilan? Bakit nga ito naisa? Ako sa akin lang to, sa pagka-analyze ko lang ito at sa tingin ko lang naman, I'm not saying na tama ako, but this is what I think, no? Tingin ko kasi, aside from the fact na ito yung mga issues na kinaharap ng bansa at alam ni President Duterte, ni Pangulong Digong, na ito yung importante ng bayan. At parang feeling ko, siguro rin niya, nakikita niya, walang tumatayo sa issue. Kami, ako, nagsasalita, nagpo-post ako, these are people na nagtatry ma-educate, pero alam mo, walang humahawak sa issue at walang tumatayo na isang figurehead na para mabukas ang isipan ng mga tao na, huy, gising, ito yung natin, issues na kinaharap, ito yung importante sa bayan. Pangalawa, I think it's also about the fact na, there are certain, within the circle of the President, yung circle ni President, BBM, there are really people na to the point na attacking and to below the belt, and it's not anymore okay. It's not anymore acceptable attacking the Vice President, Sara Duterte. That's natural for a father to a greater extent to defend. Alam mo yun, akin yung anak. I mean, it may be personal for some people to see it that way. But come on, give me a break. Hindi naman tayo bulag sa anong nangyayari sa Pilipinas. Lahat na namatala ng dumi, gusto nilang ibato kay VP Sara. Wala naman silang proof. It's really, alam mo yun, it's really, ang bad ng politics na ganun eh. Ito naman talagang totoo dyan. So, makikita mo, may personal element din siguro yan na makikita mo sa kanila na they're reacting to it. Kasi para siguro sa mga Duterte, sobra na. Kailangan na namin bumbangon at i-defend ang dignity namin at integrity namin, pagkatao namin bilang mga tao. Kasi mahirap din naman hindi sila sumagot eh. Kasi ibig sabihin, aapakan ka ng sobra-sobra hanggang wala ka nang matira sa'yo na dignidad. So, in a way, there's a personal element to that. But beside that, ang mga issues na binanggit ni President Duterte talaga sa kanyang speech, kung titignan mo at susumahin mo at i-analyze mo ng mabuti, these are critical issues that the country are facing at the moment. May personal element kasi nga, inaatake din sila personally at saka hindi lang yan. Even si Congressman Pulong, di ba? Pinagbibintangan na mayroon daw siyang na-receive na 51 million ba yun o billion ata. Tapos, wala naman. Yung mga ganyung issue na, of course, the person will have to defend himself kasi hindi naman totoo. Diba? Yun, tama yun, no? Siyempre dito is si FPRRD is nagsalita na tungkol dyan sa mga nangyayaring ganyan. No, siyempre bilang ama, no, yung mga anak mo naiipit sa kung ano-anong issue. No, matindi pa nga yung ibinabatong issue kay VP Sara. Namantakin mo, mayor ka, no, na hindi ka naman kasabwat sa mga gantong nangyayari na ibinibintang sa'yo. Nung naging vice president ka, wala ka namang ginagawa kundi magtrabaho lang bilang vice presidente, is nagkaroon siya ng matitinding issue na binabato sa kanya ngayon. So eto nga, nadadamay din pati si Pulong. Siyempre nadidinig lahat yan ni FPRRD, nakikita, napapanood niya yan. Bilang ama, hindi mo naman matitiis na ganyanin yung mga anak mo kung alam mo naman talaga sa sarili mo bilang ama, no, na wala naman talaga silang ginagawang masama o pagnanakaw dito sa ating bansa. 'Di ba? Yun eh. Alam nyo, para sa akin linawin ko lang, siguro kung magnanakaw ang mga Duterte na ibinibintang na ganyan, magnanakaw ang mga Duterte ganito, hindi magiging ganyan kaganda ang Davao. Alam nyo ba yung ibig sabihin ng magnanakaw ang mga politiko? Ganito, ganyan. Halimbawa, siya yung may hawak ng isang lugar. Walang mga instrukturang ipapagawa dyan at kahit kailan, yung lugar na yon ay hindi magiging maganda. Hindi magiging maayos. Kasi yung mga pondo noon, syempre, saan napupunta? Hindi dun mismo sa lugar niya, kundi sa bulsa. Diba? Pero,
ang mga Duterte, ay nakita naman natin kung paano nila pagandahin, pagyabungin ang Davao. At marami tayong nakausap na taga Davao na talagang nagpapatunay sa ginawa ng pagkilos ng mga Duterte dyan sa Davao. Kaya ganun ang pagmamahal ng mga tao sa mga Duterte dyan sa Davao. Dahil kung walang ginawang hindi maganda, dahil kung may ginawang hindi maganda dyan ang mga Duterte sa Davao, at kung talagang nagnakaw sila dyan, hindi magiging ganyan kaganda at kadisiplinado ang Davao. Diba? At ito naman kay FPRRD, kung sakasakaling nagkaroon ng pagnanakaw si FPRRD nung siya ay naging presidente, sana lahat tayo naging delikado noong panahon ng pandemya. 'Di ba? Para sa akin ang maibabato lang sa kanya is yung war on drugs niya nga. Yun siguro. Pero para sa akin ang laki din ng naitulong ng war on drugs dahil nabawasan talaga ang delikado sa daan. Na kapag lalabas ka is matatakot ka dahil baka may adik-adik na kumakalat diyan sa kalsada. Nabawasan sila. At malaki din ang naitulong noon sa mga dating gumagamit na ngayon ay nagbagong buhay na. Nagbagong buhay na sila nung panahon ni FPRRD, hindi na sila gumaganon. So ang ginawa nila ngayon is tinuloy nila ang pagbabago nila. So siguro ngayon may mga bumabalik-balik pa pero hindi na ganoon katindi ang issue ng droga dito sa Pilipinas. Hindi katulad dati. So ito naman kay PBBM tsaka kay FPRRD nagkakaroon ng ganyan. Diba? Siguro dito is parang ginigising lang din ni FPRRD si PBBM sa nangyayari. No, dahil nga may mga issues na dapat tayong harapin no dito sa ating bansa. At alam ko naman nagtatrabaho si PBBM at hindi naman lahat 'yan kayang pasanin ni PBBM dahil bilang presidente napakahirap talaga niyan. Kahit si FPRRD sinasabi niya ang hirap maging presidente. So dito, siguro inaano lang ni FPRRD na kaysa ganito ang mangyari, dapat makita ang nangyayari ngayon sa mga bansa, sa mga bansa tuloy, sa bansa natin, yung mga problema na kinakaharap natin. Like yung mga pangangailangan natin sa araw-araw, nakikita natin na mahal ng mga bilihin, yung mga dyan sa West Philippine Sea, yung paghahari-hari ng China. Sige, nasikasa naman ni PBBM. Pero, dapat dito lang tayo mag-focus para sa mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino rito dahil yun ang inaasahan nila sa mga politikong ibinoto nila. Yun yung mga bagay na, of course, it becomes a personal thing, though at the same time, it's also an issue of transparency. Kasi yung issue ni Congressman Pulong, doon may pagka-personal yan kasi siya ang inaatake, pero it's also an issue of transparency kasi bakit ka magsasabi na may na-transfer sa kanya, wala naman, nasaan ang pera? Kasi kung na-transfer, wala hindi na-transfer sa kanya, ang tanong dyan, nasaan yung pinagbibintangan siya na transfer sa kanya na wala, nasaan yun? It's an issue of transparency and accountability ng Kongreso. So, hindi lang siya personal, issue din siya ng bansa. Yun yung mga bagay na nag-i-intertwine. Pero again, at the end of the day, meron talagang personal din siguro na hurts ang mga Duterte sa sobra din na pinagdadaanan nila ngayon sa panahon ng administrasyon ni PBBM. Kasi obvious na naman, di ba? Come on, give me a break. Sino ba ang magde-deny kung gaano nila napipersecute ngayon ang mga Duterte? Not even the Dutertes, those people that are around the Dutertes or supporting the Duterte in many ways are also being persecuted. Come on, it's a fact. It's there in public. So, totoo naman eh. So, siguro, kay President Digong at sa kanyang mga anak tulad ni Pulong, ni Baste, they need to take it out and they need to say something about it. Ngayon, ang problema lang siguro dyan ng kabilang parlor, mahal na mga Pilipino ang mga Duterte. So, because of this, Filipino also is joining and voicing out their sentiments. At ang sentiments nila is napupukol against the current admin. Wala kang magagawa. Ganun talaga ang sitwasyon, di ba? Politically speaking. Parang dito ang nangyari, no? Sinuportahan nila yung unity team, 'di ba? Yung pagtakbo ni PBBM, sinuportahan ng mga Duterte. So, ang nangyari ngayon, parang eto na, nasa posisyon, naging matagumpay, naging maayos na lahat, parang ang sinasabi dito is parang napapabayaan ng mga Duterte at yung mga Duterte na
ang parang gustong mawala sa scene ngayon? Prof, may nakikita yung ilan nga sa mga eksperto din na nagsimula, no? Paano nagsimula yung conflict nitong dating Pangulong, yung unity mismo. Yung nagsimula doon sa issue dito, yes, nagsimula sa issue ng West Philippine Sea or yung confidential funds din. At maging yung tinatawag nating war on drugs. At yung ICC, bukod pa dito sa pinag-uusapan ng People's Initiative. Okay, tatalakayin natin tatlo na WPS o War on Drugs or /ICC at saka yung hindi lang yun, yung confidential fund na binato kay VP Sara. Una-una, ano ba ang palisiya natin sa ICC? Di ba hindi na tayo kasali ng ICC? So, ibig sabihin, wala nang pakialam ng ICC sa atin. Matagalan natin alam, panahon pa ni Digong, ganun na talaga ang posisyon natin. So, we're not part of the ICC. We don't have responsibility with the ICC anymore. And any move on the part of the ICC na pumunta sa Pilipinas, magdandak ng mga investigation, it's already an assault to our sovereignty as an independent state. Ngayon, isa lang yan. Ang pangalawang issue dyan, si PBBM, ito lang naman din masasabi ko. No? I'm not against him. I'm just saying what I know and what's the fact on the ground. So, ang sabi ni PBBM kasi, wala siyang pakialam sa ICC. Wala na. Ang Pilipinas hindi makipag-cooperate sa ICC whatsoever. Pero bakit nakarating ang mga taga-ICC sa Pilipinas, allegedly? May proof. Nakarating ang provers eh. Tapos, may mga naririnig ka na aarestuhin na si anytime soon, aarestuhin si Pangulong Digong. And at the same time, biglang nasali si VP Sara sa usapan ng ICC. Bakit biglang out of the blue nasali? So, yun nga ay nakakapagtaka ron eh. Di ba? Halos wala namang kinalaman sa ganyan-ganyan si VP Sara dahil ang talagang inaakusahan lang dyan is si Tatay Digong nga tsaka si Senator Bato. Tapos bigla na lang masasama si VP Sara dyan. Lalo ka magtataka eh. Bakit ganun? Para pag nakulong si VP Sara, wala nang tatakbong malakas-lakas. Si Tulfo na lang talaga. No? Siyempre ba naman, kahit na si Tulfo na lang ang tumakbong malakas, kaysa bumoto pa tayo sa iba, syempre doon na tayo kay Tulfo. Sino pa ba pipiliin mo? Kung may mas maganda-ganda pa bang tatakbo sa 2028? Di baka yun. No, na masihigit pa kay Tulfo. Kung wala. Tapos pipiliin mo si Tom. Di kay Tulfo na lang. Tulfo na lang. Those are things na hindi mo maintindihan. Ano ba talaga? Kasi inaalaw niyo ba ang ICC o hindi? Bakit parang nagbabago-bagong statement mo? Tapos si Pangulong BBM, sabi niya, ayaw na, hindi na. Tapos bigla na lang, I'm reconsidering probably joining the ICC again. So, the consistency of statement, hindi malina, hindi talaga consistent. Ang problema dyan sa inconsistency ni PBBM when it comes to this statement, may tao kang naaapakan dyan. And who is that? It's actually the former president and now sinali pa ang VP mo. And both of them are the same surname, Dutertes. So anong tingin ng mga tao dyan? So that's one aspect. That's beside the point. Anumang galaw ng ICC na pumasok sa bansa, that's already an encroachment on our sovereignty kasi hindi na tayo parte ng ICC kasi nag-withdraw na tayo dyan 2017, something to that effect. So, yun yung isa. The pangalawang issue dyan is WPS. Ang mantra during the election, yung time ng 2022, hindi pa pumapasok sa eksena ang si PBBM as president, nag-election. Ano ang sabi niya? Consistency in terms of foreign policy. Not only foreign policy, but everything na nangyari during Duterte time, consistency daw, ibig sabihin, tutuloy lang. Ano nangyari sa foreign policy natin? From an independent foreign policy, ano nangyari? Foreign policy that is leaning towards the United States. It's not anymore a balanced foreign policy. It's not even the mantra anymore of friends to all and enemies to none. It's not. It's really a foreign policy leaning to the United States. Ano ang prueba mo dyan? Andiyan yung EDCA. Imagine mo, you give 4 additional bases to the Americans, and that's even a question in the Constitution, a question of constitutionality. Bakit? Kasi sabi na Constitution, hindi inaalaw dapat ang military bases sa bansa at ang ating foreign policy should be an independent foreign policy. Pero anong nangyari? Na-reverse. Sinong magque-question na hindi na-reverse? Come on, give me a break.
It's very obvious. At hindi lang yan. Ang dami pang nangyayaring mga negotiation, prepositioning of military assets, magulo ang WPS na kung saan dapat ang negotiation dyan, peaceful negotiation, diplomacy and all that. Pero ang nangyayari, nagbabakbakan tayo, nakikipagbakbakan tayo sa China as if we're a big country and we can afford to fight China. Hindi, sa akin kasi, no, nakita ko ng ganito, na ilang beses nating dinaan sa diplomasya ang China sa pakikipag-usap ng maayos. Kaso nga lang ang China ay hindi naman talaga sumusunod sa kung ano yung pinag-uusapan. Yung diplomasyang ginagawa nila is binabaliwala. So siguro hindi naman nagkaroon ng choice ang presidente ngayon na ay dapat ito ang gamitin natin ngayon. Kailangan nating makipag-alyansa sa ibang bansa. Kahit itanggi natin yan, hindi pa rin natin kasi kayang tumayo sa sarili nating mga paa eh. Pagdating dyan sa gera, sa ganyan, huwag naman sana magkaroon yan. Sa labanan na yan. 'Di ba? Kasi hindi naman tayo talaga mananalo sa China. Kung sakaling maglaban tayo, hindi tayo mananalo. Puwera na lang kung meron talagang bansa na talagang desidido talagang tumulong sa atin. At syempre, nandiyan yung Amerika. Alam naman natin kahit sa ang labanan, kahit nung panahon ng Hapon, kasama natin ang Amerika. Ang relasyon natin sa kanila is napakatagal. Kaya, kailangan natin ng isang malakas na bansa na magiging katuwang natin. So, ang problema lang dito is malapit sa atin ng China kapag nandiyan. Kapag talagang nagbakbakan, syempre, alam naman natin na rival talaga yung China at saka yung Amerika is kapag nagseryosohan sila ng laban, is talagang madadamay at madadamay tayo. Kahit na sabihin natin na Amerika lang yung talagang gusto nilang anuhin. Nandito sila sa Pilipinas, yun ang iniiwas naman. Pero sa ganito, hindi natin kayang ipaglaban yan ng tayo lang talaga. Kailangan natin ng tulong ng malalakas na bansa. Ngayon, kung may nagbibigay ng tulong, mas maganda, tanggapin. Pero siguro kung ang China naman is dadaanin uli natin sa diplomasyang pakikipag-usap, kung sila'y papayag, di maganda. Kung talagang tutupad na sila, pero ilang beses na natin talagang ginawa yan, wala pa rin nangyari. Just because we think that we have the backing of the United States. That's crazy. So, and that is a very important issue. Kasi yung bakbakan dyan sa WPS na yan, konting galaw lang, miscalculation lang, tigok tayo lahat. Kasi malaki ang time na ngayon, to be very frank with you, nagagalit na sila sa Pilipinas dahil so, on their part, you cannot blame them kasi they have their own interests as well and they have their own way of thinking. But of course, meron din silang hangganan at may tolerance na may ending din yung tolerance nila. So, very crucial ang WPS. Tapos, nakikialam pa tayo sa Taiwan issue na hindi naman natin dapat pakialaman. The 4 EDCA bases, some of them are facing Taiwan. That's even a very dangerous move. So these are crucial issues that the country are facing at the moment na foreign policy-wise na kung saan kapag hindi mag-ingat ang Pilipinas, mauuwi po tayo sa gera. Hindi ako nagbibiro dito sa mga... Ganun talaga mangyayari. Mauuwi talaga tayo sa gera. Pero kung sakasakali kayang tayo ay manahimik lang at daanin sa diplomasya ulit ang China, kayanin kaya natin? O tumupad sila sa diplomasya ulit na gagawin? Ilang beses talaga nilang ginawa yan. Dinaan sila sa diplomasya pero wala silang ibinalik sa ating maganda. Ganyan pa yung ginagawa nila, binubuli tayo. So ito siguro is pinapakitaan natin ng puwersa at suporta na pinapakita natin, eto kami. Maraming sumusuporta sa amin. Sana nga, kasi talagang delikado. Kapag nagkaroon ng gera-gera na yan sa West Philippine Sea, delikado talaga tayo. Na wag naman sana mangyari. Sinasabi ko, that is the implication of these things. It might not happen now, but we don't know if it will happen in the future. So yun yung mga bagay na, alam mo, tama si Harry Roque, si Atty. Harry, bakit nagbago? Ano nangyari? Ngayon, may tension tayo with China, hindi tayo panatag, kasi we are creating an enemy out of a superpower already. Samantalang ng panahon ni President Duterte, may mga gitgitan sa South China Sea, pero walang reaction ng China, we're friends, you know, kung anong kailangan natin, binibigay nila kasi, you know, we have those diplomatic negotiation at hindi pinapalaki yung issue sa WPS. So, gano'n ang nangyari. So, ngayon, lagi tayong kinakabahan, may resupply mission na naman, magigit-gitan na naman yan. Ako, baka magkaroon ng miscalculation patay tayo dyan. So, parang dito ng panahon ni FRRD is, sumasakay lang tayo nun talaga sa China eh. Yun yung nakita ko, spekulasyon ko ron. Di ba? Parang sumayaw lang tayo sa tugtog nila. So ngayon parang nangyayari, hindi tayo sumasayaw sa tugtog nila, kaya medyo nababad trip ang China. Parang ang gusto ng China, no, lagi silang minamasahe, parang ganun.
yun. Kasi at the end of the day, we cannot fight China militarily speaking kahit nandyan po yung United States. Tsaka one thing though, ang layo-layo ng United States nasa kabilang bayo. Tayo nandito. Pag nagkatupok ang Pilipinas, ano mangyari sa atin? Babalik lang naman yung United States doon sa kabilang dulo ng kabilang side ng Pacific. Sino ang kawawa? Sa Pilipinas din, mga Pilipino din. So ito yung mga bagay na ini-expect natin na sa panahon ni PBBM, hindi natin magiging problema. Kasi nga, during the campaign, ang sinasabi nga, consistency and continuity. Kaya nga unity diba? Dahil consistency and continuity. Asan na yung consistency and unity? And continuity. Kaya nga, ang unity ngayon, wala nang unity. So, yun yung talaga. Pangalawa, illegal drugs. Ano ba ang balita sa illegal drugs? Hindi ko nga alam. Ang mga balita ko naman sa mga kababayan natin, tumataas nga daw ang incident ng illegal drugs at saka yung drug problem. So, noong panahon ni Pangulong Duterte, alam naman natin na to certain extent na bumaba yan ng sobra-sobra. So, ngayon, bumabalik siya. Bakit? It's an issue of peace and order. One more issue na talagang importante sa atin is issue ng CPP-NPA. Di ba malinaw? Ang sabi ng ating military, which I really appreciate, is tapos na. Konti na lang ang kalaban sana CPP-NPA. Mauubos na or matatalo na natin. Kumbaga isang pitik mo lang, okay na. Panalo na tayo. Ang gobyerno ba? O ang Pinoy, Pilipino. Ngayon, anong ginawa nila? Reverse. They want to have peace talks. What is the point of a peace talk kung panalo ka na? Yun, hindi ko rin maintindihan. That's a very distorted logic. Kasi nung panahon ng FPRRD talaga, parang nag-ano na sila medyo, nag-lay low na If you're already winning the war against insurgency, why do you have to have peace talk? Kasi you have the upper hand. Kapag may upper hand ka, ikaw ang magdidictate ng terms na, okay, we have the upper hand, surrender ninyo, ito lang yung option nyo, surrender, be part of the community, be reintegrated, but you need to surrender. Bakit biglang nagkaroon ng peace talks ko, no? Ayun, natating natin ngayon ng video na nagbula kay Banat Tabay TV. Ayan, syempre credits doon sa nagsasalita. Kayo mga katunay, sino ba talaga ang mas maganda ang ginawang pamumuno sa atin ngayon? Syempre kay PBBM medyo hindi pa naman natatapos at tumatagal ang kanyang termino, no? Matagal pa ang pagsasamahan natin. Pero sa tingin nyo, sino ang mas may abilidad, no, sa pamumuno? Ang dating administrasyong Duterte o ang administrasyon ngayon ni PBBM? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.